Sa pinakabagong pre-electoral national survey ng Pulse Asia, mas lumaki pa ang lamang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang mga katunggali sa pagkapresidente. Sa kabila yan ng kontrobersyal niyang komento tungkol sa na-rape na Australian missionary kung kailan isinagawa ang survey. Samantala, nanguna naman sa parehong Pulse Asia survey sa pagka-vice-presidente si Senator Bongbong Marcos. Taliwas ito sa resulta ng latest SWS survey kung saan naungusan na siya ni Congresswoman Leni Robredo. May report si Lay Alves. Nangungunang kandidato pa rin sa pagkapresidente si Davao City Mayor Rodrigo Duterte base sa pinakabagong Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey na inilabas ng Pulse Asia. 35% ang nakuha ni Duterte, 12 puntos na mas mataas kumpara kay Senadora Grace Poe na nasa ikalawang pwesto na may 23%. Statistically tied naman sa ikatlong pwesto si Mar Rojas na may 17% at si Vice President Jejomar Binay na may 16%. 2% naman ang kay Senadora Miriam Defensor Santiago, 6% naman ang undecided. Ayon sa Pulse Asia, walang nagkomisyon sa survey na isinagawa sa 1,800 rehistradong botante mula April 16 hanggang 20. May margin of error na plus-minus 2.3% ang survey na isinagawa noong panahong usap-usapan ang rape comment ni Duterte. Ang hamon ni Binay kay Duterte na magpa-check up sa kanyang doktor at ang pinal na desisyon ng Korte Suprema para ibasura ang lahat ng apela sa pagpabor sa kandidatura ni Poe. Matatandaang noong September 2015, nangunguna sa survey ng Pulse Asia si Poe. Dikit naman sina Rojas at Binay. Ika-4 naman sa survey noon si Duterte na hindi pa nagpuproklamang tatakbo. Nasa panghuling pwesto naman si Santiago. Noong Disyembre 2015, si Binay naman ang nanguna. Pumangalawa si Duterte na formal nang nagdeklara ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapresidente noong Nobyembre. Sumunod sa kanya si Poe. Ika-4 naman si Rojas habang nasa panghuling pwesto si Santiago. Sa survey naman noong January 2016, nangunang muli si Poe. Pumangalawa sa kanya si Binay. Dikit naman ang ranking ni Duterte at Rojas habang panghuli si Santiago. February 2016, nagdikit sa unang pwesto sina Poe at Binay. Sinundan sila ng dikit ding sina Duterte at Rojas, panghuli si Santiago. Sa huling survey ng Pulse Asia sa pagka-vice-presidente, nanguna si Senador Bongbong Marcos na may 29%. Pumangalawa si Congresswoman Leni Robredo na may 24%. At nasa ikatlong pwesto si Senador Chis Escudero na may 18%. Sinundan sila ni Senador Alan Peter Cayetano na may 16%, Senador Gringo Honasan na may 4% at Senador Antonio Trillanes IV na may 3%. 7% ang wala pang pasya kung sinong vice-presidente ang kanilang iboboto. Sa survey naman ng Pulse Asia sa vice presidential candidates noong September 2015, nasa unang pwesto si Escudero, pangalawa si Marcos, nasa ikatlong pwesto si Cayetano. Sinundan sila ni Trillanes at Robredo. December 2015, nasa unang pwesto pa rin si Escudero at ikalawa naman si Marcos. Sinundan sila ni Cayetano. Malaki naman ang iniangat sa ranking sa survey noong Disyembre ni Robredo na nasa ika-4 ng pwesto. Panglima naman si Senador Gringo Honasan habang panghuli si Trillanes. Sa survey noong Enero 2016, mas lumayo ang agwat ni Escudero kay Marcos. Umakyat naman sa ikatlong pwesto si Robredo at ika-4 si Cayetano. Panglima naman si Honasan, panghuli si Trillanes. Sa February 2016 survey ng Pulse Asia, nangunguna pa rin si Escudero, pero kaunti na lang ang kanyang lamang kay Marcos. Pangatlo pa rin si Robredo, ika-4 si Cayetano. Umakyat naman sa panglimang pwesto si Trillanes habang bumaba sa panghuli si Honasan. Inilabas din ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang pinakabagong survey sa mga kandidato sa pagkasenador. Si Senador Tito Soto ang nasa una hanggang ikalawang pwesto. Nasa una hanggang ikatlong pwesto si Senador Franklin Drilon. Ikalawa hanggang ikatlo naman si dating Senador Francis Pangilinan. Nasa ika-4 hanggang ika-9 na pwesto sina dating Senador Panfilo Lacson at Mig Subiri. Si Sarangani Representative Manny Pacquiao nasa ika-4 hanggang ika-10 pwesto. Top 4 hanggang 12 naman si Senador Sergio Osmeña. Pareho namang nasa top 4 hanggang 13 sina dating Representative Risa Ontiveros at Senador Ralph Recto. Si dating Senador Dick Gordon naman ang nasa ika-6 hanggang ika-13 pwesto. Nasa ika-7 hanggang ika-13 naman si Representative Sherwin Gatchalian at dating TESTA Director General Joel Villanueva. At si dating DOJ Secretary Laila de Lima naman ang nasa ika-8 hanggang ika-13 pwesto. Lay Alves, GMA News.